Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, okay ng sounds. Pasensya nyo na mga kapatid. Inshallah, papatuloy natin yung naumpisahan natin kanina. Malinaw po ba yung sounds natin ngayon? Bismillah, mag-umpisa na tayo. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ang lahat ng papuri at pasalamat ay naukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagpapala at pagpupugay ay mapasa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamilya at kasamahan at sa lahat ng mga taong tumatahak sa kanyang mabuting landas hanggang sa araw ng paghuhukom. At binabati ko ang lahat ng ating mga malugod na nanonood ngayon sa ating live ngayong araw sa Friday ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At mga kapatid sa Pananampalatayang Islam, pasensyahan niyo pa kanina kung naputol kasi nagla-live pala ako na wala akong boses o walang sounds. So ngayon ipagpatuloy natin at pabalik tayo sa umpisa. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang biyaya o walang pinakamalaking biyaya sa mundong ito maliban ng Islam. At lahat ng mga biyaya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay naglalaho din o hindi magtatagal. So lahat ng mga biyaya na natatamasa natin ngayon ay dito lang yan sa mundong ibabaw. Hanggat sa nabubuhay tayo ay dito lang yan. Pero maliban sa isa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yun ay ang relihiyon natin, ang relihiyon nating Islam.
Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Sa pinakamalapit itong kahulugan, ngunit ang Allah ay kanyang ipinamahal sa inyo ang pananampalatayang Islam at kanyang itong ginawang palamuti sa inyong mga puso. Tunay na ito ang kaligtasan mula sa impyerno at landas tungo ng paraiso. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag tinahak natin, tayo ay isang Muslim, tayo ay nasa Islam, ay ito lang ang tangi nating kaligtasan. Ito lang ang tangi nating paghawakan upang maligtas tayo sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala at mapunta tayo, makapasok tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hinihiling ko lang sa mga nanonood natin ngayon na naway i-share nyo ang ating live upang mapakinggan din ng iba. Inshallah subhanahu wa ta'ala. So, nagsabi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah." Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na tunay na hindi makakapasok sa paraiso maliban lamang na isang Muslim. So, lahat ay hindi tayo makakapasok maliban na lang kung tayo ay isang Muslim, naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, lahat ng mga tao dito sa hadith na ito, maintindihan natin na walang makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lang yung tao na yun ay isang Muslim. Doon pa lang siya makapasok. Dahil ang Islam ang siyang pinakamalaking biyaya sa lahat. Ito ang siyang payo ng mga mabuting tao sa kanila mga anak na sila'y narapat na mamatay na sila'y nasa Islam. Kaya mga kapatid, dahil sa Islam, ito ang pinakamalaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ito yung dahilan upang makapasok tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Islam ay ito ang pinakamainam na ibabahagi natin sa mga tao na makakilala natin, sa mga mahal natin sa buhay, lalo na sa mga angkan natin, pamilya, yung mga pamilya, kamag-anak na hindi pa na nag-Muslim. So ito yung pinakamainam na ipayo natin sa kanila ang patungkol sa Islam. Ipaliwanag natin ang Islam upang maligtas din sila sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaquba ya bunayya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun." At ito'y ipinayo ni Abraham sa kanyang mga anak at ganoon din kay Jacob. Sabi nila, "O aking mga anak, tunay na itinataas sa inyo ng Allah ang relihiyon. Kaya't huwag kayong mamatay maliban na lamang na kayo'y mga Muslim." So si Ibrahim alayhisalam at si Prophet Yaqub alayhisalam ay pinayuhan nila ang kanilang mga anak. Kinayuhan nila ang kanilang mga anak, mga angkan na huwag kayong mamamatay o huwag kayong babawian ng buhay, huwag kayong papayag na bawian kayo ng buhay, maliban na lang kung nasa antas nyo pa o nasa kalagayan pa kayo ng pagiging isang Muslim. So, itong aya na to mga kapatid sa pananampalatayang Islam na mas mainam sa atin na yung mga kakilala natin, kaibigan, kamag-anak, anak, o kaya pamilya ay payuhan natin sila ng Islam upang mailigtas natin sila at maligtas sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at magabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at maligtas sa kanyang impyerno. Mga alipin ng alta, ganito kalaga ang Islam. Kaya't nararapat lamang na ating mapag-alaman ang mga bagay na nakakasira dito. At ito'y napakahalaga lalo't na maraming mga Muslim na sa ngayon ang nakagawa ng mga bagay na ito.
Dahil tunay na ang paggawa ng isang mga bagay na ito ay maging dahilan na ikakalabas niya sa Islam patungo sa syirk. Kasama ng mga bagay na nakakasira sa Islam ng isang tao. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi porkit na nasa Islam na tayo, no? Hindi porkit na nasa Islam na tayo ay ligtas na tayo o perpekto na tayo. So, kailangan pa rin natin pag-aralan ang ating relihiyon upang malaman natin kung ano yung tama at mali. At mailigaw tayo at makaiwas tayo sa mga maling gawain o kaya yung mga gawain na nakakapagpalabas sa atin sa pagiging Muslim. So, ang unang bagay na nakakapaglabas ng isang tao sa isang Muslim ay ang syirk o ang pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pinakadelikado sa lahat ng mga nakakasira ng pagka-Islam ng isang tao. At ang syirk, ang pagtatambal mo sa Allah sa kanyang mga nilikha sa anumang narapat lamang sa kanya. Sinuman ang sumamba maliban sa kanya, tunay siya ay musyrik, taong tumatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna Allah la yaghfiru ay yushrika bih wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha wa may yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida." Tunay na ang Allah ay hindi niya papatawarin ang pagtambal sa kanya at kanyang papatawarin ang ibang kasalanan. Maliban dito, sino man ang magtambal sa Allah, tunay na siya ay naligaw na napakalayo. Yung mga taong nagsishirk sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sila yung mga ligaw na napakalayo. So kailangan nilang malaman kung ano ang ibig sabihin ng shirk at iwasan ito. So, ang ibig sabihin ng syirk ay ang pagsasamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga taong sumasamba ng mga Diyos-Diyosan. Kaya bilang isang Muslim, bilang isa nasa Islam, ay isa lang ang ating sasambahin. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ano pa ba ang pinakaligaw sa paggawa mo ng katambalan sa Allah subhanahu wa ta'ala samantala siya ang gumawa sa iyo? At ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay napakarami. Kasama dito na siyang karamihan sa kasulukuyan ay ang pag-alay ng anumang pagsamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, kagaya ng pagkatay at pagpanantala maliban sa Allah na siya ang kanilang ginawa sa mga libingan. Kasama rin dito ang paggawa ng tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng Allah, na kung saan sila ay nalalangin sa kanila at umaasa sa kanila, tunay na ito'y ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at siya'y nagbabala rito. Sabi na, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Kung tayo ay humihingi ng blessing, ay hingi na tayo kaagad-agad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itaas lang natin ating mga kamay. At humingi tayo kaagad-agad kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya mismo ang nagbuhay sa atin, naglikha sa atin, at naglikha ng buong mundo ng ito. So bakit tayo hihingi sa mga tao na sila naman ay likha lamang? O bakit tayo hihingi sa mga rebulto? No? Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung nais natin humingi ng blessings mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay didiretso na sa Kanya. Huwag na tayong maghanap ng pagitan, tagapamagitan. Kasi yung tao na yun o yung bagay na yun ay isang likha lamang. Hindi siya talaga, wala yung kakayahan na katulad ng kay Allah subhanahu wa ta'ala, na si Allah subhanahu wa ta'ala ang pinaka-dakila. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin." At sa pinakamalapit ng kahulugan, at huwag kang manalangin maliban sa Allah na hindi naman nakakabibigay sa iyo ng kabutihan at hindi rin nakakabigay sa iyo ng kapahamakan.
Kapag ito'y iyong ginawa, tunay na ika'y kasama sa mga taong tunay na ika'y kasama sa mga taong mapanggawa ng kamalian. So, yung mga taong gumawa ng pamagitan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tunay na sila ay minadh-dhalimin, mga taong mga nagkamali. Pangalawa, ang hindi pagtakfir sa mga musyrikin o pag-alinglangan sa kanila ng pagiging kafir o paniniwalang tama ang kanilang pananampalataya o mas gusto nito na kaysa sa mga katuruan ng Islam. At ito'y kagaya na lamang ng mga Muslim na napighani sa bansang kanluran na sila ay nawagan sa pag-iwan ng katuruan ng Islam at pagsunod sa katuruan ng pambansang kanluran, maliit man o malaking bagay. So, dapat, halimbawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung mga pagdiriwang nila, yung mga holidays nila, ay dapat nating itong huwag natin silang pagsabayan. O huwag tayong maniniwala sa kanilang mga pagdiriwang. At sa lahat ng mga kanilang gawain, yung araw ng mga patay, yung araw ng mga ganyan, araw ng Pasko, araw ng ganyan. Lahat na yan ay pinagbawal sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung sino man ang nakikidiriwang sa kanya ay may malaking kasalanan siyang makukuha. Tunay na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kanyan tinawag ng mga kafir ang mga Kristiyano at Hudyo. So, ang mga Hudyo at mga Kristiyano, mga kapatid, sila ay ang mga kafir. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kafara alladhina qalu innallahu wal masih ibnu Maryam. Tiyak na hindi mananampalataya ang silang mga nagsasabi na tunay na ang Allah ay si Misaya na anak ni Maryam o si Prophet Isa o si Jesus. Sinabi pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithun thalatha. Tiyak na hindi nanampalataya sila mga nagsasabi na tunay na ang Allah ay isang tao lamang o Trinidad. Tunay na ang Allah ay isa sa tatlo. O yung tinatawag nila sa Christianity na Trinidad. Nagsabi pang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim sa suratul Fatiha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. At kami ay iyong gabayan sa matuwid na landas, sa landas na sila mga binayaan mo at hindi ng mga taong kinagalitan mo at mga naligaw. Ang paliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga taong kinagalitan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sila mga Hudyo at ang mga taong naligaw ay sila mga Kristiyano. Doon sa suratul Fatiha, yung last na ayat, yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yung tinutukoy diyan ay yung dalawang relihiyon na ligaw. Ang una, ang Hudyo na ito ay kinagalitan o kinasuklaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, ang mga Kristiyano na sila yung mga taong naligaw. Pangatlo, ang pagkamuhi sa anumang ipinarating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit na ito ay kanyang isinagawa, tunay na siya ay isang kafir. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَى لَهُمْ وَذَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Sa pinakamalapit itong kahulugan, at silang mga hindi nanampalataya, kapahamakan sa kanila at kanyang ginawang walang kabuluhan ang kanilang mga gawain. Ito ay dahil kanilang kinamuhian ang ipinababa ng Allah sa kanya't kanyang binura ang kanilang mga gawain. So malaking kapintasan o kaya malaking problema ito delikado para sa ating mga Muslim o lahat na sa mga bagong mga Muslim pa lamang na yung mga utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
na ating kinamuhian. May isang Muslim na kinamuhian ng isang utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, ang pagpapahaba ng balbas. Ito ay utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inutos niya sa atin na pahabain natin ang ating mga balbas at putulan natin ating mga bigote. Ito ang utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung sino man ang kinamuhian niya ang pag-utos na ito, ay siya ay kabilang sa mga talunan o kaya kabilang sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang kabuluhan. Kasi nga kinamuhian niya yung mga utos, yung isang utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun din na ang pagsunod sa mga taong kinamuhian nila ang ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama sa mga nakakasira sa Islam ng isang tao. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amwala lahum. Dhalika bi'annahum qalu lil ladhina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu israrahum. Sa pinakalapit itong kahulugan, tunay na sila mga tumalikod sa Islam pagkatapos na maging maliwanag sa kanila ang gabay. Si Syaitan ay inakit sila at sila'y pinaasa. Ito'y dahil sa kanilang sinabi sa mga taong kinamuhian nila ang ipinababa ng Allah, amin kanyang susundin sa iba ang mga bagay at ang Allah ay nalalaman niya ang kanilang mga sikreto. Para maintindihan lalo natin itong aya na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung mga tao na kinukuha lang nila yung mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ano yung gusto nila at iiwan yung iba. Kumbaga pinipili nila kung ano ang kukunin lang nila. Kung gusto nila yung bagay na yan, at kung hindi, ay hindi nila gagawin. So, yun yung mga taong tumalikod sa Islam. Yung mga tao na tumatalikod sa Islam. Katulad na lang, halimbawa, ang paghihijab. No? Ang paghihijab ay isang obligasyon, obligatory sa isang babaeng Muslim. So, kailangan nila itong gawin. Pag sila ay lalabas, pag sila ay kapag sila ay lalabas sa kanilang bahay, ay kailangan nila itong nakasuot. At saklaw ng mga bagay na ito, ang pangatlong nakakasira sa pagka-Islam ng tao, ang mga kinamuhian nila. Ang hijab na siya ay binatas ng Allah subhanahu at gayon din sa pamana at pag-asawa na higit sa isa sa kanilang kinukutya. So, mga halimbawa dito mga kapatid, yung nabanggit natin yung hijab at yung mga pamana at yung pag-aasawa na higit sa isa. No? Itong pag-aasawa na higit sa isa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam ng lahat. Utos ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at may ibang mga Muslim dito na ang pag-aasawa ng hijab ay kinamumuhian at hindi nila sinusunod. Kaya delikado ito mga kapatid sa pananampalataya kasi ito ay nakakasira. Itong paniniwala na ito ay nakakasira sa pananampalatayang Islam, sa pagiging pagka-Islam ng isang tao. Kailangan kung ano yung utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano yung mga kanyang inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga propeta, ay kailangan nating sundin ito hanggang abot sa ating makakaya. Pangapat, ang paniniwala na ang batas o gabay ninuman ay mas kumpleto at mas maigi kaysa sa mga gabay ng propeta at kanyang batas na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Hindi sumpa man sa inyong Panginoon, hindi sila nananampalataya hanggat ikay gawin nilang tagapaghatol sa anumang hidwaan sa pagitan nila, at pagkatapos ay walang silang hinanakit sa kanilang mga sarili sa anumang hinatol mo at sila'y tumalima. Itong aya na to, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay kailangan kung ano ang batas ng Propeta Muhammad SAW at ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ito lamang ang ating sundin kung may paghigwaan tayo. Kaya kapag pupunta tayo, kapag mayroong Sharia law, ay mas mainam na kung ano yung hinukom ng judge, ano yung kanyang binigay na hukom o hatol, ay dapat taos puso tayong susundin ito. Panglima, ang paggawa ng mga musyrikin bilang mga protektor at kakampi at pagkikipagtulungan sa kanila laban sa mga Muslim, tunay na ito ay pinagbawal ng Allah. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'un ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. O kayo mga nanampalataya, huwag ninyong gawin ang mga Hudyo at mga Kristiyano bilang mga kakampi. Sila ay kaanib at ng bawat isa sa kanila, sinuman sa inyo ang gawin nila, silang kakampi ay tunay na siya ay kasama sa kanila. Tunay na ang Allah ay hindi niya gagabayan ang mga tao mapanggawa ng mga kasalanan. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yun yung mga bagay na makakapag-alis, makakapagwalang bisa sa pananampalataya natin sa Islam. Yun yung mga bagay, at mayroon pang iba doon na hindi pa natin nabanggit, at inshallah Subhanahu wa Ta'ala ay hanggang dito na lamang inshallah. Kaya mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung mga nabanggit natin ay naway pag-aralan natin mabuti at intindihin upang malinawagan tayo at hindi tayo mawala o kaya at masira ang ating pagka-Muslim. Kasi yung mga bagay na yun ay yung mga dahilan upang masira ang ating pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqulu qawli hada subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagpapasalamat ako sa mga nagsubaybay sa kaunting live na ito sa araw ng Friday, at naway inshallah Subhanahu wa Ta'ala, payo ko lang sa mga kapatiran nating Muslim na wag nating pagdamutan ang ating sarili na ipamahagi ang mga kaalaman, no? Ipahagi ang mga post ng mga Islamic videos, kaya mga lectures na i-post sa social media upang ito ay marinig din ng mga ibang tao. At sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pinakamalapit tong kahulugan o kaya sa ibig sabihin ng hadith, na yung mga tao na yung gumagawa ng mabuti at ito'y kanyang ipinaganap o kaya kanyang na-share sa ibang tao, ay makukuha niya yung reward ng katulad ng reward na naggawa nito. So nandito lang po tayo, at humingi po ako ng pasensya sa kanina yung unang live natin na walang audio o walang sounds. Hanggang dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.